Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Lingkod Ligarda Libeste. Ito po pahayag ni Congressman Leandro Libeste, 1st District of Batangas. Sabi niya, Libeste, DPWH budget funds more kickbacks for 2026. Nako, kahit nandyan na ang bagong secretary ng DPWH, kahit anong reklamo nitong batang kongresista, na ipasa pa rin ang budget ng DPWH na maraming kickbacks. Yan ang pahayag ng batang kongresista ito. The House of Representatives on Monday approved on third and final reading the 6.793 trillion national budget with 287 votes in favor. One of the 12 who voted against was Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libeste, who has been pushing to lower prices to end kickbacks in the Department of Public Works and Highways. At walang nangyari. Sabi ng bagong DPWH Secretary, sa 2027 na daw. Ngayon, pwede naman nilang ibaba kung gusto nila. Medyo alanganin na rin ako dito sa Secretary Vince Dizon na ito. Mabuti pa itong batang kongresista, nakikita niya eh. Pag hindi natin ipababa yung presyo ng mga materials, overpriced, kickback pa rin yan. Citing former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo's testimony that almost 100% of bids in DPWH are rigged, Libeste explained his no vote. Sabi niya, after all the flood control hearings, we should not approve the same prices for projects of DPWH. We should lower prices by 25% to remove 150 billion in possible kickbacks. Agree ako nito. Yan din ang expose ni Mayor Magalong. Sobrang taas ng presyo ng mga materials. Yung mga estimate ng DPWH, dyan na kumikita. Dyan na sila nagkakaroon ng kickbacks. At ngayon nga, 2026 budget, sana malinisan ng ating budget. DPWH, nandyan pa rin. Walang nakinig dito sa batang kongresistang ito. Not even the new secretary na, to me, masipag, committed to cleanse the agency from corruption. Nagtataka ako dahil sabi niya, wala na daw siyang magawa. Next year na lang. Bakit hintayin mo pang next year kung pwede mong gawin ngayon? Di ba? Sayang. Okay, according to Libeste, DPWH sets the prices, does the bids, and even if a congressman does not get a kickback, someone else can get it. Kickbacks are factored into DPWH's high prices. We should lower prices so there's no more budget for kickbacks of DPWH. Not lowering prices is tantamount to funding more kickbacks for 2026. Agree ako sa kongresistang ito. To prove that kickbacks are factored into the budget for DPWH projects, Libeste has written to the House Committee on Appropriations to ask to lower by 30% the price of DPWH road projects in the 1st District of Batangas and realign the 508 million in savings to fund the construction of over 200 classrooms. Sabi niya, I don't accept kickbacks. So I asked Congress to lower the price of DPWH even just in my district so we can show that DPWH can build projects at lower prices as long as there is no kickbacks.
If we can end kickbacks in some districts, we can end kickbacks in the whole DPWH. Ang galing. So, may pag-asa pa tayo. Basta may mga ilan-ilan lang mga kongresistang ganito. They will spearhead changes. Grabe, ano? Ayaw nilang pakinggan ang bata. Another reason that Libeste gave for his no vote was the inequitable allocation of budgets, citing the example of how Region 4A comprises 15% of the country's population and gross domestic product, but only gets 10% of the DPWH project. If the 2026 budget is amended to lower the prices of DPWH, hopefully, the savings can be allocated to make the budget more equitable. So, Congress will now transmit the 2026 General Appropriations Bill to the Senate, which is conducting its own deliberation. The 2026 General Appropriations Act is expected to be finalized in time for signing before the end of the year. So, may pagbabago ba? Sabi ni Congressman Puno, medyo maliit na lang daw ang insertion sa 2026 budget. Ibig sabihin, meron pa rin. Lumiit nga lang daw. Hindi nila talaga mawasan yung insertion. I don't know kung may nakakatakot akong nabasang post kanina. Itong grupo ni dating Speaker Congressman Romualdez, may bill. Kung hindi na isama ngayon, baka next year na. They are proposing the construction of an undersea tunnel that will link Luzon and Visayas. Paano yan? Undersea tunnel. Talamak ang korupsyon. Substandard na tunnel, ang daming malulunod. Grabe, ano? Dahil nabuking na ang flood control, ito na. Ang bagong sistema is undersea tunnel. Trilyones ang budget niyan, sigurado niyan. Dahil undersea. Ma-approvean kaya? I don't know. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Salamat sa panonood ninyo. Malaking tulong nyo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabalay na ko. Mana ni ang gitukod ni Angkol nga iyang balay. Sige. Okay, salamat kayo makabalay. Salamat kayo makabalay na gid kog bag-ong kuan. Gitukod. Bag-ong asin. Dili na gid makaluon kay naa na gid ko ugalingon. Oo. Galuon nang day kaya. Oh, tanong ko kay da man laga at tulog kay man tagpumunta ka nakon iya. So karon makabalay na gid ka oh. Oh, makabalay na gyud kay naa na. Nakaatop na. Nakaabot ra gyud. Ang giulatan. Panalangin. Unang-una salamat sa nagatag og panalangin og sa nag-sponsor sa gipanghatag nga sin. Dagan salamat. Dagang salamat. Naot nga magparayon ni nga inabang kay dagan pang sama sa mua nga nanginanglan og tabang nga makabalay og bago pod nga kuan atop. Oo. Pila na day ka tuig yang nga nagloon ra ka ilang anti nga wala kay balay? 2 years ko nagloon sa kung gangan. Ay, duha na ka tuig. Oh.
So karon pa gid ka makabalay og bag-o. Oh, karon pa gyud. So salamat kayo ya. kayo. Sige, salamat. God bless.